Simple lang naman ang ginawa ko. Mula nang ginawa ko to, hindi na nila ginambala pa yung contact reference ko, hindi na nila tinawagan, and as in, tahimik na talaga. Hey guys! It's me again, Jericho, and welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago pa lang, please do like, share, and subscribe sa video nito. So for this video guys, ay talakayin natin ang about sa contact reference na ginagambala ng mga OLA. Yes guys, alam niyo ba po na labag po sa Data Privacy Act of 2012 ang pagtawag ng sino man, especially yung mga lending app na yan, sa ating mga contact reference. Yes, mahigpit po yun na pinagbabawal. At kapag ginagamit po nila yan, kapag tinatawagan nila yan, nananakot sila, hinahanap tayo, dinadamay sila, matinding kaso po yan nakakaharapin if ever. Okay, ano nga ba ang dapat mong gawin para hindi nila makontak ang contact reference mo? Okay guys, make sure lang na tapusin nyo itong video na to, kasi sa dulo guys ng video na to ay nandun lahat ng dapat mong malaman, yung template ng complaint, especially lahat ng details po ng video na to ay makakatulong po sa inyo. Okay guys, first of all, kapag hindi pa rin sila tumitigil sa pag-contact po ng mga contact reference natin, lagi nilang tinatawagan, alam nyo ba na pwede tayo gumawa ng letter, gumawa ng formal complaint about cease and desist order para sa kanila? Yes guys, you heard it right. Tayo po mismo ang gagawa ng letter para po sa kanila. Okay, sa loob po ng letter na to, yung tinatawag ko po kanina na cease and desist letter, ay gagawin ko po to, gagawa ako ng template, and ipipin ko po ito sa description box. Ang gagawin nyo lang dito guys ay i-download po yung documents, i-edit nyo na lang po yung sa pangalan nyo, tapos i-send nyo po yun sa OLA. So pwede nyo po i-send doon sa contact number na ginagamit nila, sa email nila, or doon mismo sa application na pinagkautangan mo. Without further ado, ipapakita ko po sa inyo yung formal cease and desist order. Okay guys, after po natin maklik yung drive sa description box po ng video na to, ay dito po tayo madadirect sa letter po na ginawa ko or template na ginawa ko para sa inyo. Okay guys, as you can see dito sa pinaka-center ay may kinumpos po akong tatlong sentence, which is nagde-demand po ako na itigil na po nila agad yung yung pagtawag po sa mga contact references ko. Okay, and dito po sa taas, baguhin nyo lang po ito. Ilagay nyo po yung pangalan nyo, address po, contact number, and email address. Optional naman siya guys, yung email address natin. And yung importante dito guys ay ito, name of lending app or company, tapos company address or email address, kung alam nyo. Okay, yan ang ilagay na natin dito. Tapos yung subject natin dito guys, yung subject na ginawa ko or title po ng ating complaint, ay itong cease and desist from harassment and unauthorized contacting of my references. Okay. Ayan. Dear ma'am and sir, nilagay ko po siya dyan guys, na I am writing this letter to formally demand you to immediately cease and desist from the following unlawful and unethical actions. So, ito siya guys, ginawa ko siya. So, ang gagawin nyo lang dito guys sa template na to ay babaguhin nyo lang po yung pangalan nyo sa taas. Tapos, para sa akin yung mga sentence na ginawa ko dito, yung letter po na ginawa ko is okay naman siya. Pwede nyo naman siyang dagdagan guys, depende po sa preferences nyo kung gusto nyo siyang idagdagan or may gusto kayong bawasan. Pero for me is okay naman po siya. Ayan, so nilagay ko din po dito sa baba, please be advised, dito siya guys, basahin po natin. Please be advised that you immediately stop this action. I will take the following steps. Okay, sinabi ko po dito na kapag hindi nila sinunod yung demand na to, ay mag-file ako ng complaint from the National Privacy Commission or NPC, or submit your report to the Securities and Exchange Commissions, nilagay ko din dito, or pursue a legal action for harassment, violation of privacy, and emotional distress. Okay. Lahat guys ng nilagay ko dito ay base po ito guys sa batas natin. Okay. And base din po guys sa rights natin bilang consumer. Okay. Tapos dito sa pinakababa guys, nilagay ko dito na ito, let this letter serve as your final warning. Any further harassment will be documented and used as evidence in formal legal proceedings. Okay, nilagay ko talaga siya dyan guys. Tapos sincerely your full name. Signature naman guys,
if printed po yung ipapasa natin sa kanila. Pero hindi naman tayo magpapasa ng printed copy sa kanila guys. Through online tayo magpapasa. Okay? Pagkatapos natin gawin to guys ay dapat kung ipapasa na natin to sa kanila, attach po dapat yung mga pictures ng ating mga references na nagpapatunay na tinatawagan sila ng online lending app or yung OLA. And there you have it guys, nakagawa na kayo ng cease and desist order and isinend nyo na po yun sa OLA or sa lending app. Pero, hindi pa rin sila tumitigil. Okay? Kumukontak pa rin sila sa mga contact reference natin, tinatawagan pa rin nila to. Okay. This time, ay kailangan na natin gawin yung second step. Ano ito? Okay. Ngayon, gagawa naman tayo ng formal complaint letter. Paano ito gawin? Okay guys, dahil mabait ako, and gusto ko din makatulong sa inyo, gumawa din ako ng template para rito. Okay, ipipin ko rin ito sa description box. And ipasa nyo po ito sa NBI, SEC, and NPC. Yes, para doon nyo po lahat isend yun. And provided na din po yung mga website na to sa description box. Yes, ipipin ko yun lahat guys, and doon na din kayo mag-send. So as you can see guys, ay nandito na tayo sa template na ginawa ko. Para po ito guys, sa formal letter complaint po natin na ipapasa po sa NBI, sa NPC po, or sa SEC. Okay, dito po sa taas guys, ay babaguhin lang natin dito yung pangalan. Okay, buong pangalan nyo guys, ilagay nyo po dyan yung address, contact number, email address. Tapos yung date, wag po natin kalimutan. Okay, ang lagay kong sample dito guys, itong National Privacy Commission kasi doon muna tayo unang magsasend sa kanila. Okay, after po natin maipasa to sa National Privacy Commission, ay doon tayo sa SEC. Okay, or sa National Exchange Commission. Okay. Then lastly, kung gusto natin mag-complain sa NBI ay same format lang yung gagawin natin. So ito lang, babaguhin lang natin dito kung kanino natin isa-send. Alright. So dito nakalagay dito guys ay yung address guys kung saan natin ipapasa yung complaint natin. Okay. Kung alam natin yung address ng National Privacy Commission, and I think naman ay makikita natin ito sa Google Map or doon mismo sa page nila ay nakapost naman doon yung exact address ng agencies na to. Okay, so dapat complete yung details natin ilalagay dito guys. Pero wala na kayong problemahin dito kasi templated naman na to, babaguhin nyo na lang po dito yung pangalan nyo. Okay, so yung subject guys na nilagay ko dito, ito. Ay itong subject natin, okay, complaint against, tapos pangalan ng lending app or yung company. So ginawa ko siyang close parenthesis para kayo na lang po ang mag-edit niyan. Ito po, for data privacy violation. So yun talaga yung complaint natin dito. Okay. If ever guys na may gusto kayong baguhin or idagdag dito, nasa inyo na po yun. Pero for me, lahat po ng words na ginamit ko po dito ay binase ko po sa Privacy Act. Okay? So ayan, hindi ko na siya babasahin to guys. Basahin niyo na lang po siya. Ayan, laking tulong to guys kasi hindi na kayo gagawa ng letter, hindi na kayo mag-iisip ng letter kung paano gawin to. Ginawa ko na talaga siya para sa inyo. For any clarification regarding this template, pwede po kayo mag-comment. Okay? Okay guys, after nyo po na makapagreklamo sa website po ng ating mga government, mag-antay lang tayo 2 to 3 days. Mag-email po sila sa inyo or through text message. Sa akin naman guys, based on my experience, hindi naman siya tumagal ng 1 week, nag-response agad sila. And may update na agad sila about sa complaint na ginawa ko. Okay, this is another advice. Kung ayaw nyo gumawa ng formal letter complaint or ayaw nyo gumawa ng cease and desist order para sa OLA, ay kung kakilala nyo naman guys yung mga contact reference nyo na binigay nyo sa kanila, ay mas maiging kausapin nyo to, inform mo sa kanila na if ever man na may tumatawag sa kanila sa contact number nila na unknown number o hindi registered sa contact nila, ay wag na lang sagutin kasi possible baka mga OLA yon. So ayun lang naman, after ko gawin yun guys, ay until now, hindi na ginagambala yung mga contact reference ko. Okay, I hope na nakatulong tong video na to. And ganun din ang gawin nyo guys. Gumawa muna kayo ng cease and desist order. Kung ayaw nila tumigil sa ginawa mong letter, is gawa na kayo ng formal complaint letter. Magpasa kayo sa mga government agencies na yon para makatulong talaga. Okay, yun lang naman. I hope na nakatulong to. And huwag kalimutan mag-subscribe. And yun lang. God bless and thank you for watching.